Hello guys! For today's video, we're going to review yung aking East to West credit card. Actually, 1 year na sa akin tong card na to kasi recently na bill na ako ng annual fee ko. And bibigyan ko rin kayo later ng tips kung paano magpa-waive ng annual fee kay East West. Yung credit card ko pala is yung East West Gold na Mastercard. And for this video, we're going to talk about my likes and dislikes about this credit card. Actually, dapat isusulat ko sa papel kaso wala pala akong ballpen. Nawawala yung ballpen ko. So, tinype ko na lang sa backup phone ko yung mga likes and dislikes ko. So, first na like ko is yung ESTA. So, yung ESTA is, makikita mo siya sa Facebook Messenger. So, pag hahanapin mo, i-type mo lang EW credit cards or East West credit cards. And lalabas na dun yung ESTA. I-make sure nyo lang na yun yung legit na account sa Messenger. So, dun sa may ESTA, marami kang pwedeng gawin. Pwede mong i-access yung mga features ng East West credit card mo. First of all, pwede mo i-check yung mga unbilled current na mga purchases mo or yung past statements. Next, pwede mo rin i-check yung Instacash. Pwede kang mag-Instacash, balance transfer, or convert to installment. Mamaya papag-uusapan natin yung Instacash. Next, pwede ka rin mag-apply ng supplementary, mag-request ng credit limit increase, and redeem points. Pag-usapan natin yung credit limit increase. Actually, super dali magpa-request ng credit limit increase sa East-West. So, pwede mo siyang gamitin dun sa ESTA, sa Messenger. So, pagka magre-request ka ng credit limit increase, kailangan mo ng valid ID, one valid ID, and usually nagre-require sila ng payslip. Pero ito ang technique ko para sa inyo. Pagka mag-a-apply kayo, kasi nagawa ko na rin siya eh. Nakita ko rin siya sa Facebook, may gumawa na isa. So, tinry ko and success naman ako. Nakapagpa-increase ako ng credit limit. So, ito ang gagawin nyo. Pindutin mo yung credit limit increase. So, may mga tatanungin sa'yo. Tapos, magre-require ng one valid ID and payslip. Pero if meron kang existing credit card na mas mataas yung credit limit, pwedeng yun yung gamitin mo. So, ang ipapasa mo ay one valid ID and instead ng payslip is yung SOA mo dun sa credit card mo from another bank na mas mataas yung limit. So, ako, ang ginamit ko is yung BDO credit card ko and after ilang days, na-approve naman agad siya. And yung limit ko na ngayon sa BDO is same na ng limit ko ngayon sa East-West. So, bongga, di ba? So, ganun ang technique pagka magre-request ka ng credit limit. Pwede mo rin i-lost card or block yung card mo. Pwede kang mag-dispute ng transaction and pwede mo rin i-report yung decline transaction. So, instead of calling sa hotline nila, pwedeng doon na lang sa app. So, very convenient din siya. Next naman is yung Instacash. Let's talk about Instacash. I like this feature. Ito yung feature ng East to West credit card wherein you can convert your credit limit into cash. 100% ng available credit limit mo, pwede mong i-convert into cash. So, different siya from other banks kasi nakikita ko rin yung features sa ibang mga credit cards. So, for example, sa ibang banks, around 85% lang or so yung pwede mong i-convert into cash. Tapos, pagka nag-avail ka ng credit to cash offer nila, sasama yung interest, yung lahat ng interest dun sa ibabawas dun sa credit limit mo. Pero dito, kay East-West iba. Basta 100% ng limit mo, makukuha mo siya cash. Tapos, yung interest na hindi kasama na mababawas. So, mas maganda siya, I think. Yeah, para sa akin, mas maganda yung kay East-West. And ang mas maganda pa, mas madali na mag-apply for Instacash. Pwede mo siyang gawin dun sa may East-West card sa Messenger or yung ESTA. And meron din dun sa app na Instacash offer. So, pwede mo i-check regularly yung app mo. Titignan mo kung merong offer si East-West. And ito lang yung napansin ko. Last time, nag-inquire ako regarding dun sa Instacash. Dun sa may app ko, merong Instacash offer. Tapos nakikita ko doon kung ilan yung interest rate, kung magkano yung monthly or something. Pero nung tumawag ako sa hotline, tinanong ko kung
meron ba akong offer na available. Ang sabi nila wala. Pero sinabi ko meron ako nakikita sa app, and nung dinouble check nila, meron nga daw. And ang sabi, doon na lang daw ako mag-apply or kung gusto ko daw, doon na lang ako mag-apply sa app. And eto pa, yung sa may interest naman, yung East-West, pwede na, nasa gitna siya. Kasi para sa akin, when it comes to yung interest rate, ang pinakamababa is BDO, minsan PNB or something. Pero yung kay East-West, meron siya 0.55 or 0.60. So, in the middle lang kasi meron yung ibang banks like Union Bank na mas mataas yung interest rate like 0.80 or something. So, pwede na rin siya if need mo ng extra cash for business or for something na kailangan mong bilhin. Yung pangatlo naman is yung annual fee reversal. Sabi ko nga kanina na kapag pa-reverse ako ng annual fee sa East-West sa card ko, yung annual fee ng card ko is 2.5. And of course, ayaw natin magbayad ng annual fee. So, a few days ago, tumawag ako to request for annual fee reversal. And super dali lang na. And nag-check din ako, may mga nakikita rin ako regarding sa annual fee reversal for East-West credit cards. And ito yung kailangan yung tandaan. For classic cards, pagka magpapa-reverse kayo ng annual fee, pwede yung mag-i-spend ka lang ng 6,000 pesos in 1 month, tapos mari-reverse na yung annual fee mo. And yung sa akin naman, gold siya, so mas mataas yung requirement, pero maliit lang yung difference. Yung sa akin, 2.5 yung annual fee, and para pa-reverse mo siya, kailangan mo mag-spend ng 8,000 pesos in 1 month. Pwedeng-pwede na siya kasi compared dun sa ibang banks like BPI, mas malaki yung spending requirement pagka hindi mo na-meet yung annual spend requirement and gusto mo magpa-reverse ng annual fee. So ngayon, nag-start na ako, mayroon akong binayaran. And aside from that, nagbibigay din sila ng other conditions. For example, natandaan ko, pwede kang kumuha ng supplementary. And yung other is pwede kang mag-auto-debit na bill. For example, Wi-Fi, kuryente or something, Meralco, ganun. Pero yung sa akin nga is yung spending condition na lang kasi mas less hassle siya kasi one time lang na mag-i-spend ng 8,000 kesa yung mag-apply ako ng supplementary and di naman kailangan. So, ang nangyari nung tumawag ako, chinek yung account kung pwedeng magpa-annual fee reversal and after a few minutes, yun, binigay na ngayon spending condition. So, walang kahirap-hirap. And yung last, actually 3 lang dapat yung likes ko, pero ito pa yung isang like ko. Yung East-West kasi, usually, meron siyang mga dining promos, ganun. Ako kasi, I like Boteju, yung Japanese restaurant. Mahilig ako sa Japanese dishes. Ang gusto ko kay East-West, palaging 50% yung discount niya. Kasi dun sa ibang banks, sabihin na natin yung BDO and yung BPI, pagka gold pababa yung card mo, 30% lang. Pero dito kay East-West, pagka gold pataas, 50% na agad siya. So, super bongga, di ba? Yung usually kasi yung promo nila, pagka naka 3,000 ka, 50% off na agad. So, around 1.5 na lang yung babayaran mo, di ba? Super sulit. So, meron din silang offer sa ibang mga restaurants and mga dining promos. So, pwede nyo na lang i-check sa website. And yun lang yung mga likes ko. Tapos na tayo. So, let's talk about the dislikes naman. Yung sa one of my dislikes, kanina sinabi ko, gusto ko na merong lock and unlock feature sa ESTA. Pero downside din siya para sa akin kasi instead of using the app, sa ibang mga mobile apps kasi ng banks, pwedeng sa app mo na lang i-lock and unlock yung card. And you can do it anytime. Pero kasi yung sa East-West, pwede mo lang siyang gamitin dito sa ESTA or yung sa Messenger. And merong time kung kailan mo lang pwedeng gamitin yung lock and unlock feature. So, which is inconvenient. For example, madaling araw, gusto mong i-lock yung card mo, meron pa lang an authorized transaction, hindi mo siya magagawa kasi hindi available yung lock and unlock feature. And aside from that, pagka mga gabi,
or madaling araw, hindi available yung credit card details. Kahit na-open mo yung app sa phone, hindi available yung credit card, hindi mo makikita yung balance, credit limit, or something. So, babalik lang siya tuwing umaga. Pero kasi yung mga ibang banks, hindi ganon. Most of the time, available sila like RCBC, ganon, or BDO. You can check it anytime, or most of the time, as long as walang update or walang maintenance. So, yun lang naman yung ayaw ko sa East West. Overall, maganda naman ng East West credit card. And actually, inaantay ko na ma-increase ulit yung credit card ko kasi gusto kong magpa-upgrade ng Platinum, yung Platinum Mastercard. Ang kagandahan kasi niya, may mga additional features, pero ang maganda is no annual fee for life na siya. Talagang by default, walang annual fee yung East West Platinum na Mastercard. And yun, waiting tayo maybe next year, makapagpa-upgrade na tayo. So yun lang naman yung review ko. And if you have any questions about credit cards, pwede kayong mag-comment or pwede kayong mag-chat sa Facebook. Actually, right now, ito pala, kung munti ko pang makalimutan, meron nga palang member get member promo yung East West. Ito ang maganda. Pagka nag-apply ka hanggang June 19, 2025, pwede kang makakuha ng up to 5,000 pesos na e-gift or welcome gift. So, depende siya sa tier ng card. Pagka classic, 1,000 yung e-gift. Pagka gold, it's 3,500. And pagka platinum, 5,000. If you want to apply for an East West credit card, ilalagay ko na lang yung referral link ko in the comment section below or sa description box. So, para makapag-apply din kayo. And if you have any questions regarding application, yun, pwede kayong mag-comment or pwede kayong mag-message directly. Yung Facebook ko is dalawa. Meron akong personal account and meron din akong Facebook page na bago. Yung personal account ko is Nathaniel Friends Tapok and yung Facebook page ko is Nathaniel Friends. So that's all for this video. Thank you very much for watching.